Dito nga sa Pilipinas kung saan murang motorcycle, masasabi nating nangunguna nga dyan si Rusi at si Motorstar dahil din sa kilala na talaga itong dalawang brand na ito. Pagdating sa pinakamurang motorcycle na ibinebenta dito sa Pilipinas, pero syempre madami pa din namang mga brand na motorcycle dito sa Pinas na mura magbenta. Sa kanilang mga motor nandyan si Skygo, SYM, Motopush, Pecon at syempre si TBS. Tsak na pamilyar na din kayo sa brand na TBS. At yung brand na yan ay may inilabas na motorcycle na may katulad. Wait a minute! Oops, ano yan? Nanggagaya din, walang originality. Wait ka lang muna kapatid. Dito sa video na to ay malalaman natin yan lahat. Kaya samahan nyo ako na pag-usapan ang bagong motor ni TBS. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Minsan nga lang ako makapag-features ng motor ni TBS, pero dahil sa ganda ng motor na to at abot kaya ako ginawa ang video na to para na din sa mga solid subscriber na naghahanap ng mura at maaasahang motorcycle. Kaya tara guys, at samahan nyo ako na pag-usapan natin ang motorsiklo na ito. So let's go! Ang motor nga na ito ay si Raider 125 ng TBS. Yes po, talagang masasabing may pinanggayahan sa pangalan, pero sa itsura, sa performance at sa kategory, malayong malayo nga po ito sa Raider 150 ng Suzuki. Kasi kita naman sa kanyang physical appearance na ito nga ay isang sports naked bike, and sa kanyang displacement na anlayo dahil din sa 125cc ang motor na ito. Pag-usapan natin ang specs ng Raider 125 ng TBS. Ito nga po ay merong 124.8 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 3 bulbs. Parang bago kung titignan yung 3 bulbs, pero meron na pong 3 bulbs sa TBS at yun ay parang normal sa kanilang mga motor, kaya asahan nating maganda ang ibibigay nitong performance. At ito pa ang isa sa magandang features niya dahil siya po ay naka-fuel injected na. At ito pa guys, sa kanya nga pong cooling system, siya po ay naka-air and oil cooled. Sa kanya namang compression ratio, siya po ay naka 10.3/1. Kamusta naman sa kanyang power? Ito guys ay mayroong 11.3 HP at 7,500 RPM with a maximum torque na 11.2 Nm of torque at 6,000 RPM. May kalakihan na din po ang kanyang tangke na kaya nga pong magkarga ng 10 liters fuel tank capacity. At ito pa ang isa sa sulit dito dahil sa sobrang tipid sa gasolina, dahil kaya nga nitong magtagal na umubos ng 59/67 km per liter. Sa kanyang seat height guys na meron nga pong taas na 780 mm at naka-tubeless na rin po ang mga gulong nito. Sa harapan ay meron nga pong sukat na 80/100/17 at sa likuran naman is 100/90/17. Syempre sa isang motor hindi mawawala ang tanong na ilan ba ang top speed niyan. Well guys, ito nga daw ay kaya nga pong mahit ang 99 kph, pero para sa akin masasabing kaya pa yon mahigitan. Depende na lang yan sa hinete, no? And syempre 125cc pa din naman ito, kaya ibibigay lang nito kung ano ang nasa displacement niya. Either kung kakargahan mo ang makina nito, pero syempre dahil sa sports naked bike ito, nakadesenyo siya sa chill ride and long ride. And inire-recommend ko ang motor na to doon sa mga rider na may hilig sa adventure ride at sa mga rider na may hilig lamang po sa mga chill ride and pang service. Hindi ko ito nire-recommend sa mga rider na mahilig sa racing. Kaya kung ikaw na magsasabi na ano ba yan, ang bagal, uulitin ko, hindi ko nire-recommend to sa'yo. Isa nga din sa maganda dito is yung kanyang full TFT digital panel gauge. Nakita naman kung gaano kaganda ang pagkakadisenyo at sa kanyang mga ilaw na naka-LED na.
at lalo pang inangasan at ginandahan ang disenyo sa kanyang front and tail light. Sa unahan, kita na napaka-unique ng pagkakadisenyo, medyo may pagka-classic ang design. And ang design naman nito sa likuran ay parang taillight nga ng Ducati Panigale. Isa pa sa magandang feature guys is yung meron siyang TBS Smart X Connect system. In another term, meron siyang smartphone connectivity. At kakaiba na din ang 125 na motor na ito dahil meron na din po itong riding mode, ang Eco at Power Mode. Kung gusto mo ng full power performance ng bike, ilagay mo siya sa Power Mode. At kung gusto mo naman ng service and city drive lang, ilagay mo naman siya sa Eco Mode. At tulad nga ng nabanggit ko, pwede talaga ang motor na to para sa trabaho, lalo na doon sa mga kababayan natin na nagdi-delivery rider dahil meron na po siyang built-in USB charging port. Pagdating sa kanyang suspension sa front, naka-telescopic port at sa likuran naman is naka-monoshock. Isa din ito guys sa maganda sa kanya. Karaniwan kasi guys sa mga ganang design ng bike at ganan kababa na engine displacement, ang shock niyan sa likuran is naka-dual shock absorber pero sa kanya nga is naka-monoshock na. Kaya aasahan nating bibigyan ka ng magandang play ng suspension nito lalo na kung papasok ka sa kurbada sa daan. Isa pa sa magandang features guys is meron nga siyang ISS o idling stop system. Ito nga yung features na kapag nakahinto ang motor at hindi mo binibigyan o pinipihit ang throttle sa loob ng 5 seconds, kusangang mamamatay ang kanyang engine. At kapag nga pinihit mo na at nilagyan mo na ng gas, ito nga ay kusa na siyang aandar. Maganda din ang features na to lalo na kung ipang long ride mo ang motor na to dahil may mga times na may stoplight kaya tiyak na makakapagpahinga din ang makina. And ang Raider 125 ng TBS guys is meron nga pong dalawang variant. Yung isa nga po ay yung disc at yung isa nga po ay yung drum. Yung disc po ay yung preno sa likuran nito ay naka-disc at yung namang isa ay naka-drum brake. At hindi nga sila parehas ng presyo dahil sa pagbabago na yan. Ang presyo nga ng same disc brake is nagkakahalaga po ng 87,469 Indian rupee. And kung i-direct nga po natin na i-convert dito sa Philippine money, ang presyo na yan is papalo nga po sa halagang 59,000 pesos. At doon naman sa isang variant, yung naka-drum brake ang preno sa likuran, ito nga po ay nagkakahalaga ng 82,953 Indian rupee na kung direct nating i-convert sa Philippine money, ito nga po ay papalo sa halagang 57,000 pesos. Kung titignan nga guys, siya nga ang pinakamura, no? Napakamura nga sa halagang ganan. Wala kang mabibili na sports naked bike pero syempre guys, yan po ay presyo pa lang sa India. Ngayon, if dadalhin yan dito sa Pinas, syempre asahan nating may kaukulang dagdag na yan. Sa motorcycle na ito, ang TBS Raider 125 talaga ang masasabi mong sulit na pagdating sa kanyang specs at lalo na sa features niya. No? Dito sa Pilipinas ay meron na pong TBS brand at naglalabas din sila ng mga motor na di natin aakalaing ilalabas dito sa Pinas. Katulad na lang ng TBS Apache RR 310. Kaya sa motor na yan, walang malabo na ilabas din yan dito dahil din sa sulit at swak naman ang Raider 125 ng TBS. And bebenta din ito dahil sa small cc lamang siya, natiyak na maa-afford ng ating mga kababayan. Pero kung ikaw ang tatanungin guys, sulit ba na bumili ng Raider 125 ng TBS? Paki-comment na lang ang iyong sagot sa comment section. Sa itsura talaga ng motor na ito, masasabi mo talaga nakakaiba at pero talagang originality pagdating nga sa kanyang front at tail, talagang masasabi mong kanyang-kanya. At ang TBS ay kilala na rin talaga sa sulit at may kalidad na produkto ang kanilang inilalabas na mga motorsiklo. Kaya tsak na kapag inilabas ito dito sa Pilipinas, talagang ibebenta talaga ito ng sulit din sa masa. Alam naman natin na ang ating mga kapwa rider dito, ang hinahanap din nila ay yung pasok at swak din talaga sa budget nila. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin po kayo na isubscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy. Thank you.